Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, ito na panahon mo para maging pogi o maging cute na maganda. Pero sinasabi ko sa iyo, ito rin nyo, pero sinasabi ko sa iyo, but I tell you, masakit, magpaganda. Amen? Okay. At yun, ang ginagawa ni Lord sa atin. He's making us beautiful and handsome because we are the bride. Ito yung panahon na binibilisan at sinasagad tayo ng Diyos para sa ating kagandahan na maging isang bride na kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Dahil ang kanyang papakasalan ay spotless, blameless church. This is the season of acceleration, of our transformation in the likeness of Christ. And He is making us beautiful. Ang sabi sa Ecclesiastes, God makes all things beautiful in its time. Kinakanta natin yan, di ba? Lalo na pag may patay. Bakit natin kinakanta sa patay? Kasi sabi ng Biblia, there's the time to be born and there's the time to die. But He makes all things beautiful in His time. Yan sabi ng mga awit, blessed in the Lord is the death of His saints. That is beautiful. Eh ano ba yung beauty? Pag-usapan natin yung kagandahan. Pagka ba sinabing may kagandahang asal, anong ibig sabihin nun? Mabait. Ha? Lagi nating naririnig yung kasabihan, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin. Di ba? Beauty is in the eyes of the beholder. Pero, pwede rin sabihin natin na ang kagandahan ay nasa nakikita. Subjective and objective. Ano ba yung kagandahan? Sabi ni Google, definition na uploaded dito. Tandaan nyo, yung mga nababasa sa Google, upload po yan ng mga tao. No? At pwede ninyong suriin. Hindi po yan absolute truth. Ang kagandahan ay isang katangian na nagbibigay ng kasiyahan sa panamdam o sa kaisipan na natatagpuan ito sa tao, sa kalikasan, sa sining, may kaugnayan sa nakalulugod na mga anyo, kulay, ideya, at ito ay kabalintunuan ng ugliness. Ano ba yung ugly? Kapangitan. Ito'y tumutukoy din sa taong nakakaakit o isang magandang halimbawa. Kaya pag sinabi nating beautiful, ito'y kaaya-aya. Nakakasiya, kasiya-siya sa ating paramdam, sa ating paningin. Kaya ito ay subjective. No? Pero ito ay objective. Beauty is both in the object and in the one beholding the object. Ang kagandahan ay naandoon sa nakikita at naandoon din naman sa nakakakita. Na merong mga tao na sa tingin niya ay maganda siya, pero sa tingin na iba'y masama siya. Kasi yung tingin nung nagsasabing masama siya, hindi nasisiyahan ang kanyang kalooban. Ngayon, ang sabi nitong Ecclesiastes, the preacher, the teacher, the Kohelet, God has made everything beautiful in its time. Completely beautiful. Walang nilikhang pangit ang Diyos. Yun ang sinabi sa Genesis. God created everything good, and that word good also means beautiful. Pero bakit tayo nakakakita ng kapangitan? Ay, pangit talaga. Dahil sa kasalanan. Nung magkasala ang tao,
nagkaroon ng kapangitan. There was ugliness because of fall. But what makes things beautiful? What makes things beautiful? Ito pong beautiful ay kinuha sa salitang yape, na ang kahulugan sa strong ay beautiful, good, pleasant, well. Meron itong yod, may pay, at may hey, na ganito ang aking nakikita. Lahat ng nilikha ng Diyos, ginawa niya sa magitan ng kanyang pagsasalita at pagsasagawa ng kanyang salita, ay nagpapahayag ng kalikasan, katangian, at presensya ng Diyos. At ito ang nagpapaganda sa lahat ng nilikha ng Diyos. God's nature, attributes, power, present through or manifested through, reflected through creations. Yun ang nagbibigay ng kagandahan. Nung sinabi na creation declares the glory of God, ginamit ito ng Diyos, o ginawa ng Diyos na maganda ang lahat niyang nilikha upang sabihin na siya na lumikha nito ay maganda. Ginagamit ito ng Diyos para maisip ng tao na merong lumikha. All creations declare the glory of God. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech, they use no words, no sound is heard from them. Ang sabi rito, ang lahat ng nilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing kaluwalhatian, ang tawag dyan ay splendor, o sa ating pagkaunawa ay kaningningan. The brightness, the luster, the magnificence. Pero pagdating sa Hebrew word, ang ideya ay ito. Meron siyang kap, may beth, which means heart, may peg, may dalet. Ang simpleng sinasabi ay ito. The glory of God reveals the unchanging, loving heart of God. Ginawa ng Diyos na maganda at maluwalhati ang lahat ng kanyang nilikha upang ipakita sa tao ang kanyang pusong nagmamahal na hindi nagbabago kailanpaman. That is the very reason why, the purpose, why God made everything beautiful and glorious. To say to the world, my heart has that unchanging love for you. That's the connection of beauty and glory. The glory of God reflecting the beauty of the very nature, attributes, and power of God reveals the unchanging loving heart of God through His creation. And this is what makes creation beautiful and glorious. Kaya sabi, nangungusap ang Diyos sa magitan ng kalikasan. The heavens declare the glory of God. Eh ano bang sinasabi? Sinasabi ng Diyos na ang pag-ibig ko kailanman ay hindi nagbabago. Sabi sa Lamentations, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never has come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Remember the three words for love in Hebrew. One is rakam, the other one is kised, and the other one is ahab. Itong tatlong salitang ito ay nasalin sa Greek ng agape, na ang common definition ay unchanging love or unconditional love. Yun ang common definition. At yan ay makikita nyo halos sa lahat ng aklat ng theology. Agape is the unconditional love of God. Pero yung depth ng kanyang kaisipan
ay uulitin ko sapagkat kailangan ninyo itong makabisa para lagi ninyong nababalikan sa panahon na kailangan ninyo. Rakam. Ito yung pag-ibig na nagmumula doon sa kaibuturan ng puso ng Diyos. The love that is coming from the very depth of God's heart. Bumubulwak pataas at umaabot sa tao. That is the rakam. At ito ay naglilinis sa tao pag ito'y umabot sa kanya, nagpapatawad, bumabalot sa kanya, nag-iingat, kumakalinga, nagpapakain, sumasansala. Nagpapatawad, nagtuturo. Ito yung tinatawag na kesed o hesed sa iba. Saan ang galing yung kesed? Doon sa rakam. Kaugnay ito. Mula sa kaibuturan ng puso ng Diyos ay bumubulwak ang kanyang pagmamahal, bumabalong pataas at umaabot sa iyo. Pag abot sa iyo, may gagawin sa iyo ito. Ito yung nagiging tipan ng Diyos sa iyo. Kaya ang tawag sa tipan ay haberit wahakesed. Deuteronomy 9:27. 7:29 ba yun? O 9:27? His covenant is a covenant of love. At itong pagmamahal na ito ay dumadaloy ng masagana sa puso mo na isang pusong binago ng Diyos. Dumadaloy itong masagana sa puso mo sa magitan ng banal na Espiritu upang magawa mo yung utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Yung pagmamahal na yon na umaabot sa puso mo at nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang magawa mong mahalin ang Diyos na higit sa lahat, ang tinatawag naman na yon na ahab. Hindi magkakahiwala yung tatlong yon. Rakam, kesed, ahab, ito yung pag-ibig ng Diyos. At ito yung magandang makikita nyo sa puso niya. Yung kanyang pagmamahal. Na ginawa niya ang tao sa kanyang larawan, may pusong katulad ng puso ng Diyos. Kaya lang inayawan ng tao, ng Diyos, ng tao ang Diyos. Kaya nabalutan ng kasalanan, nabahiran at nabalutan ng kasalanan ng puso niya. Pero binago ito ng Panginoong Hesus nung tayo manampalataya sa Kanya. At siya, ang Panginoong Hesus ay sinasabi ng kasulatan na siya ay nilikha sa larawan ng Diyos. The Lord Jesus Christ is the perfect physical and visible manifestation of God, revealing the beauty and the glory of His heart, His nature, His attributes, and His power. Lahat ng nilikha ng Diyos ay ginawa niyang mabuti, maganda, maluwalhati. Upang tayo ay makita siya at masamba siya lamang. Kaya nga lang ang tao, mas sinamba ang nilikha kaysa sa manilikha. That is Romans chapter 1. At dahil sa kasalanan, man incited God's wrath and puts himself in the power of sin, judgment, and punishment. Dahil sa kasalanan, inilagay ng tao ang kanyang sarili sa kapangyarihan nito sa hatol at kaparusahan ng Diyos. Pero binalik muli tayo ng Diyos at binuong muli. How did God restore man? God performed complete redemption, salvation, restoration, and glorification through the Lord Jesus Christ. And we who are in Christ are made complete by Him. Naiwanan yata yung aking operator sa taas. We are complete in Christ, who is the head of all principality and power. Colossians 2:10. Ang sabi rito, sa Colossians 2:9, in Christ dwells all the fullness of the Godhead in body form. Sa pagiging tao ni Kristo,
na andoon ang kabuuan ng pagka-Diyos. Bakit sinabi ni Kristo na ako sa aking sarili walang magagawa? Dahil hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y tao. Maliwanag ang Philippians 2, verses 5 to 11. Bagaman siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya pinanangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Sa halip siya'y nagpakababa at nag-anyong tao at naging isang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. At siya naman ay pinadakilan ng Diyos. Niluklok sa kanyang kanan, at sa kanya lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabi na siya ay Panginoon. Jesus never ceased to be God when he was a man, but he never used his deity. Subjected to the Father, he trusted fully on him, and by the power of the Spirit performed the will of God from beginning to end. At nasa kanya ang kapunuan ng Diyos, kakumpletohan ng Diyos. The nature, the attributes, the power, the beauty, and the glory of God are complete in Christ. And we who are in Christ are complete in Him. Hindi ko sinasabing tayo naging Diyos. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Bilang bagong nilikha, na ayon sa larawan ng Panginoong Hesus, ginawa tayo ng Diyos na kompleto, na bagong nilalang. Meron tayo ng puso, kalikasan, katangian, kapangyarihan, kagandahan, at kalalhatian na nagmumula sa Diyos sa magitan ng banal na Espiritu na tumitira sa atin. Pero maipamumuhay lang natin itong kalalagayang ito sa magitan ng ganap na pagsuko, pagpapasakop, pagtitiwala, at pagdidepende at pagsunod sa Diyos. We can only live in that completeness by fully being attached to Christ. Sabi ni Peter, we are partakers of divine nature. Yun ang sinasabi niya. We partake of the nature of Christ. One who is complete, one who is perfect, one who is beautiful. What makes us beautiful is the heart that God has given us. Your heart is your nature. It is there where your attribute is. It is there where God dwells. And it is there where God manifests Himself. It is there where the Holy Spirit flows freely, abundantly, completely to us. This is our completeness. This is our fullness in Christ. Hindi ito nangangahulugan na hindi na magkakamali. But for as long, habang tayo ay nakadepende sa Diyos, nagtitiwala, sumusunod sa Kanya na may ganap na pagpapasakop sa Kanya, may pamumuhay natin ang pananagumpay na ito. Laban sa kasalanan, laban sa kaaway, laban sa sanlibutan. We are victorious because of Christ. And this is our identity. This is the spiritual truth that must supersede our humanity. Kung nakikita mo man ang iyong limitasyon bilang isang tao, that's fine. Pero dapat mong makita kung sino at kung ano ka kay Kristo. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos sa kung sino at ano tayo. Tinatanggap niya tayo sa kung sino at ano tayo sa Panginoong Hesus Kristo. At ganoon natin dapat makita ang ating sarili. Who we are and what we are in Christ. Kaya ang sabi sa Biblia, we live by faith and not by sight. We live by truth and not by reality alone. Ang reality, nagkakaedad ka, nakakaramdam ka ng masasakit sa katawan. Dahil marami ng kulang na minerals. Pero sasama pa sa outing. Siyempre, saya yun eh. That's the reality. But the truth is, in Christ, you're healed. Doon ngayon pumapasok yung paano ba mabuhay sa pananampalataya.
Nakatingin ka lang sa nakikita mo? O nakatingin ka doon sa ano ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo? That is living by faith. The just shall live by faith. It is not living by what reality you see. It is living but by what God has spoken and is speaking to you through the Word and through the Spirit. May sinabi ang Diyos. Sabi niya, Pastor, ilalabas uli kita. After 14 years, will bring you again the outside ministry. Nung isang beses may nakipag-appoint sa akin, panalangin niyo po itong church na ito. I used to minister there before. Pero nung makarating yung mga tao, napapaiyak na. Kasi yung kanilang simbahan ay spiritually declining. Makalungkot. Magandang building, mayaman ang mga miyembro. Pero ang spiritualidad, hungkag na hungkag. Sa akin, maliwanag. I have to go out dahil ang commission ng Diyos ay prepare my church as the bride. When I say the church, I do not only mean the ICF, but everyone whom the Lord has called and whom He has prepared to be the bride because these people responded to the call. Alam ko na maraming hindi maniniwala. Sa katunayan nga, konti lang ang naniniwala dito sa aking pinagsasasabi sa inyo Sineshare ko sa inyo. I have talked to leaders, gano'n lang sila, kibit-balikat lang. They are so much comforted by their theologies, denominations, programs, and activities, not even discerning that we have entered into the tribulation period. Nakakalungkot po. But the truth is, and the reality is, talagang pagdating ng Panginoong Hesus, maraming Kristiyano ang maiiwan. Ang dami na nagpapatotoo na nakakita niyan. At masasabi ko rin na nagpatotoo ang Diyos sa akin. When I was so confused about this rapture, the Lord brought me into a very clear vision with my open eyes. I saw the group of people worshiping when at the twinkling of my eyes, one half disappeared. Parang ganito, may hati sa gitna. Merong nasa kaliwa, merong nasa kanan. Naalala ko yung pangitain. Hindi ko na ma-recall ang date kasi ang disobedience ko sa Diyos, sinasabi niya na isulat mo yung mga vision, yung mga pangitain, yung mga prophecies na binibigay ko. Ang petsa, hindi ko naalala. Pero ito, ulitin ko sa inyo. Diyan mismo sa chapel, diyan sa baba. Pagkatapos ko mangaral at mananalangin, sabi ng Panginoon sa akin, tumingin ka diyan sa cross. Pagtingin ko sa cross, nagliwanag. Tapos yung liwanag, kasinlapad ng cross, gumuhit pababa. At dumaan mismo sa gitnang-gitna ng simbahan. Lumabas sa kalye. Sinundan pa nga ng tingin ko hanggang sa nawala. Sabi ng Panginoon, My son, I am separating the sheep from the goat. Kaya po ngayon, kailangan natin ng evangelism to separate the sheep from the goat. Pero sabi niya, not only that, I am separating the unblemished church, the unblemished bride, the unblemished sheep from the blemished. And tell my people to make the decision as to whether they will cross the line
between the flesh and the spirit. Because those who walk in the flesh will not inherit the kingdom of heaven. Galatians chapter 5, if I'm not mistaken, verse 21. Remember this prophecy and remember this text. They are for Christians because the book of Galatians is written for the Christians. Maraming naniniwala na nang tumanggap kay Kristo ay okay na, kahit anong gawin mo, ligtas ka. Ligtas ka nga. Pero, kinakailangan ilagay mo ang sarili mo sa tamang kalalagayan ng kaligtasan mo. Dahil pag binasa mo yung 7 churches, sa 5 churches, sa 7 simbahan sa Revelation, 2 lang ang qualified sa wedding. At sasabihin ko sa inyo, we're in the most crucial time of history. Kung sinasabi niyong kayo'y Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, sumagad na kayo. Huwag niyong sayangin ang inyong pananampalataya. Alam niyo, nung dumating sa akin ang mga katuruan ito, I was at the point of backsliding. But I said to the Lord, help me. But deep within my heart, I decided, no, I do not like this anymore. Ayaw ko na ng kasalanan. Ano man ang gusto mong gawin ko, I will do it, Lord. But I want to overcome this. And it was a painful process. But God is a restoring God. Nangyari yun sa akin. Kasalanan ko yun. But God has meant them for good. I could not judge anybody anymore. I feel no condemnation when I see Christians sin, even the non-Christians. I began to understand the depth of what sin is. But there I began to understand of what grace is and what love is. And I began to see that this life in Christ is beautiful. Each one is beautiful in its own way. We do not need to imitate somebody as our identity. Hindi nyo kinakailangan mangopya ng isang Kristiyano na magiging model ng inyong Christian life. Hindi ho ganon. That is idolatry. Kaya nga sabi ko sa mga pastor, yung gagayahin ng style ko sa preaching. May mga pastor na ganon. Lahat ng pastor nila, kopyang-kopya. Without knowing, that is idolatry. May sarili kang identity kay Kristo. Kung sino at ano ka sa Kanya, iyon ang pagyamanin mo. Kaya sabi ni Paul, imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. Ang sinasabi niya, kung paanong kinokopya ko si Kristo, yun ang gawin ninyo. Sabi naman ng isang pastor, ako ay aking kinopya si Kristo, ako ang pastor nyo, pasakop kayo sa akin, ako huhubog sa buhay nyo. Sabi ko sa kasama kong pastor, umuwi na tayo. This is the Nicolaitan spirit.
Ito yung mga nangangaral na ako ang pastor nyo, pasakop kayo sa akin, ako huhubog sa buhay nyo. That is controlling and shaping the congregation according to the pastor's image. No, that is not the way. Jesus is the way. He's the truth and the life. Kung tuturuan natin ang tao ng paghubog ng kanyang buhay, ay paghubog sa larawan ng Panginoong Hesukristo. We do not need to boast of ourselves, neither should we boast others. We do not need to degrade ourselves. Huwag niyo ipagmalaki, huwag niyo maliitin ang sarili niyo. Huwag din naman ninyong ipagmalaki o maliitin ng iba. You should be grateful to God for who you are in Christ. You have your own identity. Isipin nyo, kung lahat ay huhubugin ko kayo sa wangis ko, sabihin sa inyo, katsurahan ba? Di ba? Yung mga kabataan, kadalasan dyan nangongopya. Bukod sa classroom, nangongopya sa katabi. Nangongopya pa ng personality ng iba. Ayoko nung kabataan pa, may pagharap ko sa salmin eh. Pangiwi-iwi pa yung bibig ko eh. Kasi ang idol ko noon, si Ricky Belmonte. Sino siya yung nakaranas ng ganon? Yung idol, yung mga artista. At kinokopya ang sarili. Pati nga sumping ng buhok ng araw, gano'n, di ba? Nauso yung patilyang mahaba. Nagpatilyahan din na mahahaba. Ayun ay refleksyon ng, naghahanap yun ng identity kung paano niya huhubugin o identify ang kanyang sarili. Meron na tayong sariling identity ang bawat isa sa atin. Nilikha tayo sa larawan ng Panginoong Hesukristo. And we should be grateful to God for making us complete and beautiful in Christ, with full acceptance and willingness to grow in our identity in Him by fully trusting and obeying Him. May sarili kang kakakilanlan sa iyong individualidad, ikaw ay binangis sa larawan ni Kristo. Be who you are in Christ. Huwag mong gawing pastor ang iyong sarili kung hindi ka tinawag magpastor. Ang tawag sa iyo ay impastor. Be who you are. Okay? And this is living beautifully. Are you beautiful? Taas ang kamay na magaganda at gwapo. Tingnan ninyo, kahit inaantok na eh. Pag sabing taas ang kamay na magaganda at gwapo, taasan ang mga kamay. Ang dali namang gisingin eh. Tanong mo lang kung gwapo o maganda. Why did God create all things beautiful and glorious, and most especially you? A beauty inherent in the nature and attributes of creation points to the truth that God really exists, and He is glorious and beautiful in His heart, nature, attributes, and power. His beauty, revealed in glory, attracts us to Him. The glory of the beauty He has given to all creations, but most exclusively inherent in Christ, is meant by God for us to focus on Him, to love, and to worship Him. Kaya ang sabi ng mga awit, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Psalm 96:9. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor, in the beauty of His holiness. Psalm 29:2. Worship is shaka. It means to depress or to prostrate. As imperative masculine plural hitpael verb. It is a strong command to all that we must deliberately do. Yun ang ibig sabihin. Worshiping God is not optional. It is mandatory. But it must be deliberate on your part.
Utos ito ng Diyos. Kaya dapat sundin. Pero kusamang loob na gagawin. Maraming nasama sa ganitong gathering. Kaya lang pala nasama. Nandun yung nagugustuhan. Nang mawala na, nawala na rin. Sa ancient Hebrew, ganito lang ang ideya ang nakikita ko. The idea of worship is completely, exclusively, and willingly worshiping God alone. And in response, or God only, hindi alone, kundi only. And in response, God gives His presence on the worshiper. What do you expect when we worship? The presence of God. Dahil kaya tayo nagtitipon, ay siyang dahilan. At anong inaasahan natin? Na magkaroon tayo ng intimate communion and union with God, heart to heart. Kaya sa panahon ng pagsamba, at hindi mo naranasan yon, hindi ka talaga nakapasok sa lalim ng pagsamba. There must be an intimate communion and union of God and man, heart to heart. At kung wala ito, ritual lang ang ginawa natin. Programa lang. Uuwi tayo na hungkag ang ating mga puso. That is why we worship God. Worship simply means intimate communion of God and man. Paano maaabot? Simple lang ho. Pusuin nyo. Gamitin nyo puso nyo. Huwag utak. Huwag damdamin. Puso. Dahil yung puso, yun ang susi. Remember that revelation. When God gives the keys of the kingdom of heaven, the master key of that kingdom is your heart. It is your heart that will unlock the door of your heart. Or it is in your heart when you unlock the door to manifest the presence of God in you and through you. Use your heart. Sa pagitan ng Diyos at tao, tandaan ninyo ito. Kahit pa anong theology ninyo, isa lang ang mahalaga. Between God and man, what matters is the heart. Why? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. You need a heart to see God. And you need the purity through the blood of Christ to see God. Kaya pagdating sa harapan ng Diyos, hindi kung gaano tayo natuto sa teolohiya. No. It is the heart that counts. Kaya doon ang tanong ng Diyos ay simple lang eh. Did you love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might? Did you love your neighbor even as you love yourself? These are the two laws in the covenant of love. Ang tipan ng ibinigay ng Diyos ay pag-ibig. Ang batas ay pag-ibig. Ang kapangyarihan ay kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya nagbibigay ng kapangyarihan ng pag-ibig. Because the love of God is being poured abundantly in our heart through the Holy Spirit. Bakit? Because the ultimate is the very heart of God.
Habang nag-aaral po ako ng Biblia, habang tinitingnan ko yung bawat letra ng pagkakasulat niya, ang bawat letra ng kasulatan sa Hebreyo ay makikita ninyo ang Diyos. At sa bawat letrang yan, makikita ninyo na ipinahayag ng Diyos ang kanyang puso. And this is the ultimate beauty. The heart of God is the ultimate beauty and glory. Ano lahat? Even wisdom is the heart of God. When you know the heart of God, by God's revealing His heart to you, you have the wisdom of God. Everything of God is found in His heart. When you read the Word, you're reading the heart of God. These words, or this word, what we call Scripture, this came from the heart of God. When God made His creations beautiful, He revealed the beauty of His heart. When you sing the song, Beautiful, Beautiful, Jesus is beautiful, you're actually saying, His heart is beautiful. It's full of goodness, full of splendor. It's full of love. And everything that you need is found in the heart of God. When Psalm 91 says, He who dwells in the shelter of the Most High, he who dwells in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. The psalmist was saying, He who dwells in the very heart of God, he is secured. Your eternal security is not found in doctrine. It is not found in your faith. It is found in the heart of God. That's why Paul said, who will separate us from the love of God? Church, that is where your security of salvation is. The heart of God. That's where you belong. And that is where you're supposed to dwell. That is where you find the completeness of Christ in you. That's where you find your life is beautiful. That's where you belong. Would you not thank God for that? Let us pray. Just close your eyes. Thank God for His heart.